Elizabeth Cruz point of view. Lumipas ang 2 taon. Kuya, pakiingatan na lang ha, please. Malumanay kong gabay sa 2 lalaking may buhat ng bagong biling refrigerator. Naghihingalo at malakas na kasi sa kuryente ang luma naming ref, kaya naman nagkusa na akong bumili ng bago. At sa pagkakataong ito ay may tatak, mas mahal at maganda ang nabili ko. Ang sabi kasi sa appliance center ay mas mababa sa kuryente at mas maganda na ang mga inverter na appliances. Kaya naman ay inuunti-unti ko na ang pagbili. Inuna kong palitan ng aircon sa 2 kwarto at si Sky naman na nagboluntaryong bumili ng automatic na washing machine. Okay na po yan. Itinuro ko ang dating pwesto ng lumang ref sa tabi ng lababo at marahan naman nila itong nilapag. Sunod ay pinalalahanan lang nila ako ng mga dapat at hindi dapat gawin at pilit ko na lamang tinandaan ang lahat. Siniguro ko rin na natatanong ko ang mga kailangan. Maraming salamat ho ha. Eto, pang merienda nyo. Nakangiti kong pasasalamat sabay abot ng 200 sa kanilang dalawa para pagsaluhan. Ay, maraming salamat din ho. Nakangiting sabi ng lalaki. Hanggat maaari kasi ay nagbibigay talaga ako ng tip dahil alam ko ang hirap ng buhay. Naranasan kong sobrang hirap na kumakapit ka na lamang sa 50 laman ng wallet mo. Kaya naman ngayon ay magaan-gaan ang buhay namin at tumutulong ako sa paraang kaya ko. Inihatid ko sila sa labas at marahang isinara ang aming brown na gate. Matapos ito ay bahagya akong bumuntong hininga at inilibot ang mga mata sa paligid. Mahigit 2 taon na lumipas at unti-unting bumalik sa dati ang ganda ng aming buhay. O mas tamang sabihin na lalo namin itong pinaganda ni Sky. Sa loob ng 2 taon ay nagtulong kami sa pagpapagawa mula labas hanggang loob. Ang aming bakod noon ay kinakalawang na ang mga grills ay pinapalitan namin ng hindi kataasang bakod na pinapinturahan ng cream. Ang mga grills naman ay pinapalitan namin ng modernong disenyo at pinakulayan ng brown. Imbis na dispatchahin ang marmol na nasa mesa at mga upuan ay pinaayos namin ito at may duyan na rin na ratan. Sinimulan ko na rin magtanim ng ilang halaman na makakatulong sa pagpapaganda ng kabahayan. Ang panlabas na pintura ng haligi at bubong naman ay si Sky ang nagpagawa. Malayong malayo na ito sa madumi at napabayang itsura ng bahay noong inaangkin pa ito ng mga kamag-anak ko. Ipinagpag ko ang mga kamay ko matapos isang tabi ang malaking kahon at pumasok na. Dahil mas inuna namin ang interior ng bahay ay nag-ipon pa rin kami ng mga bagong kagamitan. Ngunit hindi pa man ay masaya na ako dahil totoong pamilya ang nakatira dito at hindi sila. Kaagad kong sinimula ng paglilipat ng mga laman ng aming ref at maayos itong isinalansan. Dahil namili ako ng mga groceries ay isinalansan ko rin ang mga ito sa pantry. Pagkatapos ay nagsimula na ako maghanda ng kakainin dahil sigurado na pauwi na ang mga hinihintay ko. Habang nakasalang ang baboy ay hihiwain ko na sana ang mga sahog para sa nilulutong kaldereta nang tumunog ang aking cellphone. Pinahid ko na muna ang kamay ko sa paper towel bago ito sinagot at nilagay sa loudspeaker bago ipinagpatuloy ang ginagawa. Bakla, ang masaya at mahabang pagbati ni Lloyd mula sa kabilang linya. Oo na, nagluluto na ako para pag uwi nyo kakain na lang kayo. Nakakahiya naman no. Ano, kumusta ang lakad? Ay, naku, ma-attitude si madam. Porket sikat ka na ngayon ha. At naku ha, sobrang nakakapagod. Hagardo Versosa na ang beauty ko. Napangiti ako dahil naisip ko ang pag-irap niya at pagpilantik na naman ang mga daliri niya. Sikat ka dyan, hindi no? Asus, kahit nga nakikita ko itong pagkalaki-laking billboard kung saan nakapaskil yung mukha mo. Nakatawa kong isinalin sa lalagyan ng natapos na patatas bago kinuha ang carrots. Naku, kamukha ko lang yan. Uy, yung mga bilin ko ha, bumili na rin kayo ng ice cream. Paalala ko sa kanya bago itinukod ang kutsilyo. At sabihin mo dyan sa nobyo mo na mag-ingat sa pagmamaneho. Hoy, narinig ko yon love. And you know naman na I'm always careful. Oo, matapos ang 1 taon nilang pagbabahay-bahayan, ay tuluyang nahulog ang loob nila sa isa't isa. Sino ba naman ang mag-aakala na si Lloyd na pala ang sagot sa pagiging
commitment phobic ni Justin. Ngayon ay malapit na silang mag-celebrate ang 1 taon bilang magkarelasyon. Anyway, I have a good news, madam. Pag uwi ko na lang sasabihin. Okay, house... No, no, wait, baby. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil bigla naputol ang linya at napailing na lang ako. Nang matapos hiwain ang mga gulay at lumambot ang karne ay inilagay ko na ang mga ito. Sakto naman pumasok si Sky, tila hapong-hapo. Ang init sa labas. Reklamo niya matapos maupo sa mesa at ilagay sa tabi ang bag. Tapos may baliw pang lalaki na hindi yata marunong magmaneho. Muntik na niya magasgas ang motor ko. Nakakagigil talaga. Inis na inis niyang anas at kita sa mukha niya ang labis na pagkainis. Ikaw talaga, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na iiwasan mo makipag-away at baka matapat ka sa mas matapang sa'yo Saway ko sa kanya at naupo sa harap niya. Bakit kasi ayaw mo ng kotse? Kahit yung second hand lang. Magtulungan na lang tayo sa monthly. Dagdag kong alok sa kanya. Ayoko ate, pagtsatsagaan ko muna yung motor ko hanggang sa makaipon. Ayoko naman kasing dagdagan pa ang gastos mo. Kapag nakaipon na ako sa negosyo natin ay bibili ako, promise. Nakangiti kong inabot ang kamay ng kapatid ko at nilaro ito. Sky, basta kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi at tayong dalawa na lang magkakampi sa mundo. Nang mabawi namin ang bahay, nagsimula kami ni Sky ng maliit na business. Ngunit sa kasamaang palad ay nalugi ito. Habang namamasyal sa mall ay hindi ko inakala na makikilala pa ako ni Pia Gray na kasalukuyang may event noon. Halos maiyak ako nang batiin niya ako at kinamusta. Nang malaman niya ang kalagayan ko, inalok niya ako muli bilang endorser at isa sa mga model na hawak niya. Dahil naghahanap ng pagkakakitaan at hindi matanggap sa magagandang trabaho noon, ay pumayag na ako dahil sa pangangailangan. Ngayon ay isa na ako sa mga regular na model ng kumpanya na Glamorous. Ay kagaya nga nasabi ni Lloyd at nakikita sa mga ad, commercials at billboard. Gayon pa man ay hindi ko ihihilera ang sarili ko sa mga modelo na talaga namang sikat na kumpara sa akin na baguhan pa lamang. Malaki ang pasasalamat ko kay Pia dahil siya ang tumulong sa akin para makapag-umpisang muli. Nang makaipon ay nagtayo kami muli ni Sky ng business at dahil pinag-resign ko na siya sa pagiging waitress, ay siya ang namamahala nito. At sa awa ng Diyos ay malapit na rin mag-1 taon ang negosyo namin at talaga namang patok ito at kumikita. Ang totoo niyan ay pinag-iisipan na rin naming tumanggap ng franchise. Kung tatanungin niyo kung ano ang naging buhay namin sa nakaraang taon, masasabi kong naging masaya. Makabuluhan at maraming blessing ang dumating sa buhay namin. Pauwi na sila Lloyd, magbihis ka na para makakain na tayo at maluluto na rin tong kaldereta. Sabi ko sa kanya kapag kuha na tumayo para tikman ang luto ko. Saktong nagsasandok na ako matapos maghain ay narinig ko ang pagtigil ng sasakyan nila. Sabi kong tinapos ang ginagawa ko at sinalubong sila. Isang masayang ngiti ang pinakawalan ko bago ko ibinuka ang mga braso ko matapos lumuhod. Hello baby! Nakabungis-ngis na tumakbo palapit sa akin si Cedric, ang aking 2 taong gulang na anak. Mami! Masayang bati niya sabay yakap sa akin. Sinamyo ko ang natural na bango ng aking anak at ninamnam ang sarap na yakap niya. Kumusta baby? Enjoy ka ba sa pamamasyal niyo ng mga pangit mong tito? Pabibi kong tanong sa aking anak habang pinupupog ng halik ang mukha niya at patuloy siya sa pagbungis-ngis. Wow ha, nahiya naman kami sa ganda mo no? Pagkatapos kong malosyang. Pero okay lang, kasi love na love ko naman tong baby namin na to. Nanggigigil na sabi ni Lloyd sabay pisil sa pisngi ni Cedric. Sorry kung naputo ng tawag love, alam mo naman ang kakulitan ng anak mo Hinging paumanhin ni Justin bago naupo sa mesa. Siyempre, kanino pa ba siya nagmamana, no? Sinimulan kong buhatin at ilipat si Cedric. Kahit na ilang oras ko lang siyang hindi nakasama dahil gusto siyang ipasyal ng dalawa ay parang ang tagal ko na siyang hindi nakita. Well, ganun siguro talaga kapag anak mo. Gutom ka na ba, baby? Paglalambing ko matapos maupo sa upuan habang kandong siya.
Napagod ba yan? Ilang sandali pa ay sinaluhan kami ni Sky sa mesa at kinuha sa akin si Cedric bago sinubuan. Masaya ko naman pinapanood ang magtita. Ang cute talaga nitong pamangkin ko, oh. Manang-mana sa akin. Panguuto ni Sky sa sarili. In your face, langit. Kung naging kamukha mo si Cedric ay sana mukha siyang ulupong. Ang kamukha niya kamo ay ang dad. Bago pa matapos ni Lloyd ang sasabihin ay sinapala na siya ng buong patatas ni Justin sa bibig. Tipid akong ngumiti dahil ayoko namang aminin ang totoo. Totoo na kamukha ni Cedric ang kanyang ama na hanggang ngayon na hindi niya pa nakikita. Ang kanyang ama na naglakong parang bula at hanggang ngayon ay wala akong balita. 2 taon na ang nakakaraan nang malaman ko na buntis ako at nasiguradong bunga ito na nangyari sa amin ang araw na mahulog ako. Una ko naramdaman noon ay takot at bighati. Takot dahil hindi pa ako handa noon na magkaanak. Hindi pa ako handa sa bagong responsibilidad. Pero sino nga ba naman ang handa? Pagkatapos ng takot ay bighati naman ang naramdaman ko dahil sa katotohanan na mag-isa lang ako, na mag-isa ko siyang palalakihin. Gayon pa man ay hindi sumagi sa isip ko magpalaglag. Naging mahirap ang pagbubuntis ko, ngunit hindi ako iniiwan at pinabayaan ng mga tao sa paligid ko. Nariyan sila para gabayan at tulungan ako. Sila nagsilbing lakas ko noong mga panahong umiiyak na lang ako dahil sa sakit at lungkot. Ngunit sa huli, saya. Saya ang naramdaman ko at hanggang ngayon ay ito pa rin noong una ko siyang masilayan. Matapos ko siyang iluwal. Sobra-sobrang saya na naging anak ko si Cedric at ako ang kanyang naging ina. Masaya dahil siya nagsilbi kong lakas. Bukod kay Sky at sa mga kaibigan ko. Siya ang nagbigay ng saya sa buhay ko ngayong wala ang daddy niya sa paligid namin. Dahil may parte niyang naiwan sa akin. Dahil may alaala pa ng pagmamahala namin na nagbunga at ngayon ay labis kong minamahal. Minsan natatanong ko ang sarili ko kung kumusta na nga ba siya. Kung nasa ang parte man siya ay ayos lang ba siya? Magpapakatanga at pagsisinungalingan ko ang sarili ko kapag sinabi ko na hindi ko na siya mahal. Dahil paano ba namang mawawala ito gayon sa tuwin ay makikita ko ang imahe niya sa anak naming ipinangalan ko sunod sa kanya. Sorry Elise, ito talagang bunganga ko sobrang tabil. Nakukonsensya niya sabi bago pinapalo ang bibig. Ayos lang, ano ka ba? Totoo naman. Nakangiti kong sabi sa kanya bago pinagmasdan si Cedric na ngayon ay natutulog sa bisig ni Sky. Inabot ko ang buhok niya at inayos ito. Alam ko naman na kamukha niya talaga ang daddy niya. Napalingon ako kay Lloyd at nagtaka na makita siyang mukhang may binoproblema. Bakit para ka sinisilihan dyan? Napakamot siya sa noo bago kinuha ang kamay ng nobyo na tila nanghihingi ng lakas ng loob. Nagtataka naman ako napatingin kay Justin at tumango lang kay Lloyd. Kasi nabanggit mo no na hindi mo ipagkakait si Cedric sa daddy niya, hindi ba? Oo. Tonong patanong kong sagot. Bakit, may problema ba? Tumawag kasi sa akin si Ma'am P. Bes. Napangiti ako na makitang nangingiti si Cedric. Tanda na may maganda siyang panaginip. Okay, so anong sabi niya? Kinukuha ka ng VEC bilang isa sa mga modelo para sa 50th anniversary ng company. Bahagya ako natigilan at ang ngiti sa aking mga labi ay unti-unting napali sa susunod niyang sinabi. At may 1 buwan na rin daw pala mula nang umuwi si Godric at isa ka raw sa napili niyang maging modelo. Itutuloy.